morning. So, ngayon, nandito si Sir Randy. Dala niya yung PowerJet VTEC, no? Sir Randy, no? Okay, so, piniprepare niya lang yung ikakabit kay Duchess. So, sabi niya, bago daw natin ikabit, painitin mo na saglit sa sasakyan. Tara, silipin natin si Kuya Randy. So, ito. Pinili ko yung kulay red kasi favorite ni Mrs. yung red na hose. So, inaayos muna ni Kuya Randy bago natin ikabit. So, Kuya Randy, ano tawag dito ulit? Ito po yung ano natin, yung ganda may stainless, PowerJet VTEC. VTEC terms, velocity technology. Ayun, velocity technology. Yung gantong ano natin, yung isang variant natin, non-VTEC, wala po yung ganito. Ayun yung pinakita mo sa akin, yung para may filter ng motor na maliit. Ito po yan. Ayan, ito. Yan yung Pero, non-VTEC. pero anong pinagkaiba nito dito? Anong ano niya? Ito po, yung siyempre yung VTEC na tinatawag natin, mas ano yung performance, subok na po yan. Then, yung napoprolong niya yung pagpalit ng filter. Okay. Kasi ito, kailangan mo palitan every, ano ba to? Every 5,000 tong sa non-VTEC natin, na estimate. Pero ano naman to, mura lang din to, di ba? Sa Shopee po, binibigay ko po yung yung link niyan sa mga customer. Ito, hindi na natin kailangan magpalit. Ay, hindi po, mas mahaba lang siya, mga ito 5,000, then ito mga 7,500 or 8,000. So, paano siya papalitan? 4 na tornilyo lang po yung tatanggalin nyo. Tapos? Yun lang. Pag mahuhugot na po yan. Kumbaga para may bonnet ito siya. Opo. Ayan. Ganun po siya. Okay. Kaya ko po nagawa itong yung VTEC na tinatawag. Isa yung concern ng mga customer na madali magdumi raw, na yun, baka mabasa pag nag-ginuwas. Sabi ko, lagyan ng plastic. And then, yun, naisip ko na ako, accidentally na may binili akong velocity sa online, yung mga alloy. Pinangkahalan ko last time dun sa matabang hose ko kasi yun. Saka mas mukhang presentable tignan, no? Opo. Kasi magandang tignan siya. Saka yung performance po sa talagang ramdam mo yung pagkakaiba. Okay. Saka pinadayno na po namin ito may mga data na rin kami. Actually nagkabit na rin si Kuya Randy sa isang Santa Fe before, pero ibang model lang ng Santa Fe. So ngayon pinainitan natin si Duchess, yung sasakyan natin. So mamaya ulit balikan namin kayo kapag naayusan ni Kuya Randy ito. Okay? Kalisin po natin itong pinakatakip pag mga sasakyan. Yan ang usual na ginagawa. So Kuya Randy, ilang taon mo nang ginagawa yan? Bigyan mo lang kami ng idea. Nagsimula po ako sa social media is around 2017. Okay. Yun po yung mas kilala na inilabas ko yan, KLR Power Box. Okay. Yun po yun. Ayan, binabasa ka ng ibang killer daw. Killer, kaya KLR. Yun po yung sinasabi nila. Saka maliit lang pala yung butas niya, no? Around, yung pinakabutas po is 5 mm. Then yung thread po is 6 mm. Okay, maliit lang. Madaling takpan. Opo. Kung ayaw mo na, magalit ka na. Pero ito sir, pag naka-experience ka nito itong PowerJet, kahit lang, split seconds lang, o sabihin natin kahit 1 minuto lang, arangkada ka pa lang sir, maninibago ka na. Ganun siya kasi siyempre yung instinct natin sanay tayo sa ganung pwersa ng sasakyan, kabisado natin yung takbo ng sasakyan natin. So pag nagbago, kunyari humingi na yung hatak, kailangan ipapimis, halimbawa lang. Ganun, lalo na itong pag PowerJet. Okay. Kaya sinasabi ko sir, ngayon yung deal ko sa mga customer, pinuposto sa social media na yung lumang sasakyan nyo, pwede natin gawing bago manakbo or mahigit pa. Garantisado yun sir. Kumbaga yun ang ating selling point. Opo, in the same time, yung tipid. Oo. Talagang sir. Kasi nga kung saving. pag tumapa ka sa acceleration, pag umaabante agad, sabihin, nag-aarangkada ka kagad di ba? Pero ramdam mo yung pagkakaiba. Medyo aabante pa ng konti. Kaya talagang nakapreno ko lagi na halos yung So nakakatakot pala siya. Ay, hindi naman po. Hindi, joke lang yun. Ibig sabihin yung arangkada talaga. Opo, yung torque kasi. Oo. Kahit na yung mga dyno po namin na back 2017, talagang mas higher torque compare mo sa horsepower. Yun po yung natin, advantage ng gadget natin na na-develop, tulong mo. Okay. Yun po yun. Sige po. Ayan. Pag naputasan na po yan, lagyan na po ng thread. Lagyan nyo lang po ng ng sealant dito sa thread.
Pero linisin nyo muna yung mga ribaba na naiwan na pinagbarinahan, kumbaga. Yan tawag. Power Jet by Kuya Randy. So yan. Nakakabig na hinigitan lang. Yun. Kung may way ako na para malesen yung consumption ba, subukan. So ito nga, nakita ko yung post ninyo. Sabi ko, i-PM ko kayo si Kuya Randy, di ba? Sakto, naghahanap siya ng mga na pwede niya makataya para maging parang marketing partner niya to promote yung Power Jet VTEC. Okay? So, tingnan natin si Kuya Randy. Ito naman po Power Jet VTEC. Kilala po talaga sa ever since 2017 na pampatipid. Yun po yung then the same time, tanggal usok po. Yung mga black smoke, talagang on the spot tanggal yung black smoke na sa mga diesel engine. Yun po isa sa pinaka main benefit na So sakto, maganda rin i-promote natin yan, hindi lang sa gasolina, kundi doon sa mga diesel engine users, di ba? Opo. Kasi yun ang isang problem, syempre yung pollution, di ba? Opo. Maging environment friendly na po pag mayroon ng Yun, no? Kita nyo, makakatipid na kayo sa gas, environment friendly pa, lalakas pa yung hatak ng sasakyan ninyo. So saan ka ba, di ba? Parang ang daming bonus. So, tinawag lang si Kuya Randy. So, ayan, hinahanapan na lang ni Kuya Randy ng bracket. So, na-mount na natin yung dito sa tawag dito Kuya Randy, air intake, di ba? Tama ba? Ayan, sa air intake. So, hintayin lang natin ikabit yung bracketing na ni Kuya Randy. Then later, susubukan natin. Tapos na ikabit ni Kuya Randy yung Power Jet VTEC sa sasakyan ko sa Santa Fe 2007 model na V6 engine na di gasolina. Ngayon, iikot lang namin dito para lang matest lang yung arangkada niya. Okay? Tingnan natin kung responsive siya. So, stop. Then, tap out tayo gas. Konting tapak lang. Yun, no? Mas ramdam ko yung konting tapak mo pa lang sa gas eh. Wait lang, may tao eh. So kumbaga responsive siya. Slight diin lang na ganun. Umaangat na yung RPM tapos ayan o. May kadyut ba agad ganun. Hindi katulad nung parang pag nakatapa ka na sa gasolina eh wala pa masyadong angat. So ito, testingin natin ngayon dito. So medyo pa diretso ng konti. Hopefully next week mag out of town kami, mas matetesting natin to sa sa highway sa SLEX kasi before pag tumatakbo ko ng mga 80 pumapalo na ako ng mga 2,500 something na RPM. So sabi ni Kuya Randy, eto kahit umabot ka ng 100 kph hindi ka angat masyado sa 2.5. So let's see, mag-update na lang tayo sa video ulit sa susunod. I-park na ulit tayo. Tapos lang ikabit ni Kuya Randy yung Power Jet VTEC, tama ba? Yes, sir. Sa aking Santa Fe 2007 na model na V6 engine na gasoline. So, kanina nag-RPM test kami. So, yun nga, mas naging responsive siya. Konting tapak lang, umaangat agad. Kumaga, pumapalo agad yung RPM. Ito, may hawak si Kuya Randy na halika, lapit ka ng konti. Yan.
So may ako si Kuya Randy na dalawang klaseng PowerJet VTEC. So Kuya Randy, explain mo na lang. So ito po yung tinatawag nating non-VTEC. Wala siyang velocity. Pag yung VTEC po na tinatawag natin na meron siyang velocity. Ito po yung pinaka-stainless niya. And then yung pagdating po sa performance niya, unang-una mas malakas tong VTEC. VTEC. At the same time, napoprolong nyo yung pagpalit ng filter. And then sa pagkabasa, and then sa dumi siyempre kaya napoprolong natin yung pagpalit po ng filter. Kumbaga may protection ka na rin. May protection. Then talagang yung performance magkaiba po siya. Then pareho po siyang high torque. Kumbaga, siyempre ito kaya nilabas natin itong ni-retain natin itong ganitong version is pang masa kumbaga. Siyempre hindi naman lahat pare-pareho yung budget. So meron kayong choices. Then pwede kayong mag-upgrade later on. Nyari may budget na kayo para sa VTEC. Nakaano mo to, ready sa VTEC na to. Ready for upgrade kumbaga. Kumbaga hindi niyo na kinakailangan palitan siya ng buo. Pag sinabi lang kay Kuya Randy na mag-upgrade, so sabihan lang siya, hindi niyo na kailangan palitan to. Meron na siyang ilalagay lang. Ito lang po, yung velocity lang po ilalagay natin. Yun lang po yun. So Kuya Randy, etong parehas na to, lapit ka rito do. Masyado ka malayo. Yan. So itong parehas na to, pwede siya sa gas, pwede rin siya sa diesel. Tama po ba? Opo, universal po siya. On the multi-purpose. Basta any engine po na using fuel, gasoline or diesel, pwede po siya. Paano sa electric? De joke lang. So any mapa diesel, mapa gas, pwede to. Pwede po. So yan. So i-PM nyo lang si Kuya Randy sa mga katanungan nyo. Kuya Randy, pwede ba natin banggitin dito kung magkano ba to? Opo. Sige, actually nakapost naman sa Facebook Opo. mo, di ba? Ito kasi yung affordable version niya. Para nasa 1,400 something. 1,495 po. 1,495. Ito naman, konti lang naman po, para mga 500 pesos Ito lang. na, 400 po. 400. 1,395. 1,895, sorry. 400 pesos lang. Dito na kayo sa VTEC, di ba? Kung kumbaga isang kabitan na lang, isang salpaka na lang, dito na lang kayo. Kung ako tatanungin ninyo, gaya ng pinakabit ko kay Kuya Randy ngayon, yung VTEC na yung kinuha ko, syempre, para pogi rin sa V6 engine natin. So Kuya Randy, napansin ko may iba-ibang kulay yung hose mo. Nakita ko meron kang black, red, saka blue. So ako kasi kaya pinili ko yung red, paborito kasi ng misis ko para pag nakikita niya, natutuwa siya. So yung mga misis nyo, tanungin niyo ng favorite color. Baka mapapayag kayo na bilhin to, di ba? Okay Randy, meron ka ba bang ibang share pa? Basta tanong lang po yung any version nito, any variant dito is high torque. So mas magiging matibid po yung consumption ng sasakyan nyo. And then sa mga ahon, kahit sabi ko nga sa inyo, walang patayan ng aircon, malakas siya. Hindi na kinakailangan pindutin pa yung aircon off para lang umarangkada. Apo. Saka yun nga, sabi mo nga kanina, lalo na kapag loaded kayo, gaya ng sasakyan ko, mid SUV. So kasi yung trabaho ko kasi, director, photographer, videographer. So pag may shoot kami, marami kaming gamit sa likod, medyo loaded. Tapos minsan may mga kasama rin akong tao na kasama ko mag-shoot. So mabigat siya. So lalo natin matetest tong PowerJet VTEC nyo para makita natin yung arangkada niya. I-update na natin si Kuya Randy ulit kasi itong next week meron tayong biyahe pa south. So matetest ulit natin yung power ng Jet VTEC na kinabit ni Kuya Randy. So hopefully guys makatulong to. May konting instructional na rin kaming ginawa kanina paano pagkabit. Pati doon sa mga bibili, may kasama na si Kuya Randy nung parang screw drill ba yun? Kung sakaling wala drill, sila, para pag kinabit nila sa box nila, mas madali nila may install. Actually, napakadaling install, parang wala pang 5 minutes or less So, hinanapan lang ni Kuya Randy ng mamamountan niya na position. So, pakita ko sa inyo. So, ito siya. So, dito namin minount ni Kuya Randy. So, nakita niyo yung VTEC dito. Red hose. Then dito kinabit ni Kuya Randy. So maayos, malinis, saka kumbaga is well presented ni Kuya Randy yung kanyang produkto. So hopefully matulungan natin yung mga ganitong klaseng mga innovations ng mga Pilipino Filipino innovation na lang. Di ko masabi yung sinasabi ko So yun, so update ko ulit kayo. Hopefully pag sa another video kung gagawa kami ni Kuya Randy, mapapanood nyo po yung ibang videos natin. So again, Kuya Randy,
Maraming salamat Maraming salamat po. So, hopefully, update tayo rito. Update kita sa status ng sasakyan ko. Then, tangkilikin natin ang sariling atin. Gawang Pinoy.